Magandang araw, mga kabugtaw. Kamakailan lang napadaan ako sa isang mall at nakita ko ang haba ng pila sa loto. Maraming nagtataya sa loto. Sa loob-loob ko, hindi ba nila alam na may daya yan? Ang dami ng expose, ano, na kung paano dinadaya ni milyonaryo itong loto. Alam niyo, ang bulahan sa loto, ako mismo ay makaka-testify na ang bola wala talagang daya yan. Kasi ako nakasaksi ako niyan nung board of director pa yung kaibigan ko si Dinggoy Alcuaz. Inanyayahan niya ako na maging hurado sa bola ng loto. At nakita ko talagang walang daya yan. Totoo yan, wala talagang daya yung bola. Yung daya nandun sa Show Boulevard, sa headquarters ng PCSO, kung saan nag-i-imprenta, pag natapos ang bola, mag-iimprenta sila ng antedated na ticket, na winning ticket. Kung ano yung lumabas na winning number, mag-iimprenta sila ng ticket antedated. No? At saka yun ang binibigay sa tuta nila o sa taong gusto nilang manalo. Diyan ang dayaan. Pero ang dami ng expose, pero wala akong nakitang expose siguro dahil sa wala akong nakitang expose sa mainstream media. Pero halos lahat naman ng tao ngayon, siguro 90% na namang tao sa Pilipinas, matanda o bata, ay may access sa social media at ang dami namang post na ibinahayag kung yung mga pandaraya sa loto. Sabi ko, hindi ba sila socially aware? Hindi ba sila, wala ba silang kamalayan na may daya itong loto? Bakit nagtataya pa rin sila? Siguro minsan out of desperation na rin ano na kapit sa patalim, so bahala na, baka alam nila, nagbabaka sakali na manalo pa rin, o baka hindi nila alam. Alam nyo, minsan ito yung batayan ko ito yung barometer ko sa social awareness ng mga Pilipino. Isa sa mga barometer ko itong loto, kasi yun na nga, kalat na laganap na yung expose na may daya yung bola na yung loto, pero marami pa rin nagtataya. Diba? Uh, Baka hindi sila socially aware o talagang addict lang sa sugal. In fact, may lumabas na survey recently, yung mga biggest gambling countries in Asia. At ako, number one na naman ang Pilipinas. 20 biggest gambling countries in Asia. Number one, Philippines. Number two, Cambodia. Number three, Macau. China, well, siyempre, Macau naman, ano talaga gambling capital talaga yan. Oh, Vietnam, number four, number five, South Korea, number six, Japan, number seven, India, number eight, Russia, number nine, Nepal, number 10, Kazakhstan, and so on and so forth, no? Ang pinakahuli, number 20 is Turkmenistan. Maglakad-lakad ka lang sa kalye, no? Ang daming nagbabarahan, nagmamadyong, o nagtutupada. No? Parang nasa dugo talaga ng Pilipino ang gambling. Kaya nga siguro yung isabong talaga maraming uh, ulol doon, ano? Talking of sabong, may mga kilala ko papasok ng sabungan na Biyernes, lalabas Linggo ng hapon o Lunes na, no? Walang ligo, doon ako makain lahat, no? Um, Talagang addict sa sugal ang mga Pilipino at yan ay isang sinyales ng desperasyon. Maring addict nga, kung addict, mahirap yan. Kailangan na ng professional help yan. Pero yung ano ba, yung taking chances na quick money, sa Iloilo nga daw, dalawang pulis na yung nag-suicide. Ay sabi lang accidental firing, pero may mga narinig ako nag-suicide dahil na lulong dyan sa isabong sa cellphone. No? Kasi napakadali ngayon dahil sa teknolohiya sa cellphone lang. May dami ng gambling sites dyan. No? Pero ang punto ko dito, may daya ang loto, pero marami pa rin.
nagtataya. Ako kahit kailan hindi ako tumaya din sa luto na yun. Kahit magtataya, kung nagtataya ma ako noon, kung nalaman ko na talagang dinadaya na, hindi na ako magtataya. No? Pero bakit marami pa rin ang nagtataya? Ano ba ang social consciousness o kamalayang sosyal ng mga Pilipino? Si Miss Maharlika, marami ng expose. At iba doon, alam ko na noon pa man kinonfirm lang ni Miss Maharlika. Yung mga nakakapanood kay Miss Maharlika, hindi ba kayo nagagalit? Ako isang panood ko lang, galit na ako eh. Oh? Tapos kalalabas lang ng libro ni Atty. Vic Rodriguez, yung Kingmaker. Doon, kinonfirm niya rin yung mga expose ni Miss Maharlika. Yun ay talagang first-hand information kasi very close siya kay BBM at saka kay Lisa Marcos. Tapos naging executive secretary pa. No? So talagang inilabas siya. Hindi pa ba galit ang tao? Kasi ang mga lalo mga Pilipino, no? Ah, nasa bingit na tayo ng giyera kasi ayun kay Lorraine Badoy, bininta na tayo ni Marcos sa Amerikano in the tune of 60 billion US dollars yung frozen asset nila sa US, no? Binargain niya para maging pro-American siya at magbukas ng marami pang EDCA bases. Ibinenta tayo, nasa bingit tayo ng giyera, marami mamamatay. Hindi pa ba galit ang Pilipino? Alam mo, may ugali mga Pilipino, naalala ko, sa nanay ko ata narinig yun na pag hindi pumutok ang kanyon, hindi gagalaw. Halimbawa, deadline ng filing ng taxes, April 11. Sa araw na yan, ang daming nakapila. No? Talagang nagsisiksikan doon sa opisina ng biyaya. Ilang buwan na yan na pwede ka mag bayad ng taxes mo, bakit hintayin pa yung last day? Ganon din sa election registration, kung kailan ang last day, saka doon magsisiksikan, saka pupunta. Ilang buwan yan. No? Ilang buwan yan na bukas, bakit hindi pa pumunta habang wala pang tao o konti pa lang ang tao? No? Bakit last minute palagi ang mga Pilipino? Takot din pala na hindi makabayad bakit hindi na uh, inayos. No? Papakita lang siguro na mahina tayo sa planning. No? Kita yan sa public services natin, pagdating sa planning. No? Sa kailan ba yung EDSA 1 halos halos 30 taon na diktadorya na pangungulimbat bago nagalit ang mga Pilipino at lumabas ng kalsada handang mamatay para ipaglaban ang bayan. Ang tagal. Naalala ko, kasi noon suppress ang media Martial days. Radyo, TV, print, media, dyaryo, hanggang sa lumabas yung Inquirer, mga tinatawag natin noon na mosquito newspaper. Mosquito kasi maliit lang ang sirkulasyon, pero parang lamok na nakakairita. Doon, medyo gumulong na yung awareness ng mga tao. Pero nakakalungkot lang na ngayon ang Inquirer ay pro-oligarch na rin at bayaran na rin ng mga Amerikano. Pero ibang panahon ngayon, dati, kasi information is power Sabi nga, sino ba George Orwell at nagsabi, hindi ko sigurado, na he controls of information, controls the people. Ngayon, mahirap kontrolin ang impormasyon dahil sa internet, no, sa social media, sa mga posts at dami ring fake news, siyempre. No? Marami naglalabasan. Kahit mga picture ngayon, hindi mo na aasahan na totoo yan because of the AI, because of digital manipulation. Pero marami ring expert na mapapatunayan nila kung fake ba o hindi. Pero ngayon ba, there's a flood of information and I'm sure sa mga survey, mga Pilipino daw spend more time in the internet than any other Asian people. Ewan ko kung anong binabasa nila. Baka si Raymond Powell yung pinapaniwalaan nila. Baka si Tariela yung pinapaniwalaan nila. Kasi may appeal nga sa tao yung linya nila, yung ad misericordiam, appeal to emotion. May palabas na ako dati na Cinderella Complex. Bakit may appeal yan, ano? Pero ang tanong, balikan natin, hindi pa ba nagagalit ang mga Pilipino
no, na talagang itong gobyernong ito ay obvious na hindi naman pinagsisilbihan ng bayan, kundi ang sarili nilang interes at bulsa. No? Grabe na yung nakawan. No? Pahirap ang buhay, pamahal ng kuryente. Ewan ko lang, talking of kuryente, itong mga oligarch na to, sina Manny Pangilinan, ano, sina Boytis Group, uh, kung sinusubaybayan nyo sina Kamentong at saka Paado, doon in-expose nila ang kahiyupan ng mga oligarkong ito kung paano sa talagang kumikita sa kuryente talagang overpricing. Magagalit ka talaga pag nalaman mo paano yung modus yan sa overpricing ng kuryente. Hindi pa ba nagagalit ang Pilipino? Hanggang reklamo na lang ba na hirap ang buhay, mahal ang kuryente? Anong gagawin natin? No? Nagpapakarimdaman ang military, pinapakarimdaman yung mga tao, ang mga tao pinapakarimdaman yung military. Sabi ng military, pag maraming tao sa kalye, lalabas sila. Sabi naman ng mga tao, unahan ng military, susunod kami. Eh, di masaya. walang, walang uuna, no? Pero sana naman wag humantong sa isang madugong revolusyon o civil war. No? Alam mo sa ethics, I understand ethics not simply as the do's and don'ts in life, but ethics is basically a critical, creative, and generous response to a conflict situation. Critical, pinag-isipan, hindi lang yung knee-jerk reaction o panic pag may problema, no? Creative, mapanlikha, no? Kaya hindi lang yung pag sinuntok ka, suntukin mo rin. In fact, naalala ko noon na nung kumuha ako ng course ko sa non-violence, may classmate ako na Grego. Sabi niya, isang beses nag-aaway yung mag-asawa. Talagang nagsisigawan, ano? Objects are flying all over the house. Ang ginawa ng anak nilang lalaki, batang lalaki, kumuha ng balde at tabo at naligo sa harap nila. Napatigil sila, medyo na-shock sila. No? So yung batang lalaki, iyak ng iyak, ma, pa, tama na. Do you think titigil sila? I don't think so. Bro, the boy did something creative. No? And most of all, generous response. No? Anong pinakabukas palad na paghahandog natin sa problema. No? Hindi ako reliyosong tao pero may mga biblical narrative akong gusto. Ito'y kaugnay kung ano na ang gagawin natin mga Pilipino sa problema natin ngayon. No? Talagang hirap ng buhay. At parang walang gobyerno. Kanya-kanyang hataw. Last time, I talk about Bersamin and Gibo, no? Na kanya-kanya silang initiative. Nobody is in control. Sa biblical narrative, sabi ni Jesus of Nazareth, if someone asks you to walk for a mile, walk an extra mile. Or if someone asks you to carry their load for a mile, walk an extra mile. May konteksto pala yun. Noong unang panahon kasi, yung mga nasasakop ng Roman Empire, yung mga native inhabitants na nasasakop nila, they would make them carry their impedimentum, their baggages. No? Mabigat yun. And most often, that started resentment and rebellion among the local inhabitants. So the Roman government passed a law that the Roman soldiers are only are allowed to ask the local inhabitants to carry their load for 1 mile. If you walk for an extra mile, 2 miles na yon, they already violated the law. So na-technical mo sila. In other words, what Jesus of Nazareth was saying, fight, lumaban ka, but fight creatively. No? Fight creatively. So kahit ako, araw-araw, iniisip ko, what could be the creative solution to our national problem, no? Kasi sa tingin niyo magbago pa si BBM, wala na yan. Hindi ako maniniwala magbabago pa yan. Sina Tambaluslos na. Tuloy-tuloy mga yan. Ano na yan kasi, lasing na sa ambisyon nila. No? Wala na silang pakialam. May great divide nga eh. Wala silang pakialam sa paghihirap ng taong bayan kasi komportable sila doon sa ivory tower nila. Hindi na magbabago yan. Maniwala kayo sa akin. No? Ang solusyon na lang dyan ay matanggal. Sabi nga ng ibang kaibigan ko, kung hindi daw gagalaw ang military, hindi rin gagalaw ang tao, baka may milagro. Baka ang pag-asa na lang natin ay ma-OD, ma-overdose daw.
Oh, baka yun na lang pag-asa natin na ma-overdose kasi si Miss Maricade, no? Sino ba yung nag-expose? Si Attorney Harry Roque yata na yung almusal daw, tsungke, marijuana. Ang tanghalian, alak at ang hapunan, pulburon. Oh? So, sino kayang hindi ma-overdose dyan? Baka yan na lang ang pag-asa natin. But nonetheless, Loto at pakikibaka, no? Yung national consciousness ng Pilipino na desperado, taking chances, parang ayaw nang lumaban, no? Talagang nagapi na yung espiritu. Pero sa kasaysayan kasi sa mga revolusyon, hindi naman lahat lalo na ang masa, hindi naman lahat kailangan socially aware. Hindi naman lahat kailangan gumalaw. Sa kasaysayan, it's always the intellectuals, especially o yung tinatawag nilang intelihensya. Mostly sa universities, no, mga estudyante, mga profesor, na siyang pumupukaw sa tao, na siyang gumagawa ng daan para sa isang revolusyon, no? Para sa isang pagbabago ng lipunan. Konti, dalawa, tatlo, isa kahit isa lang. Sabi nga ni Mao Zedong, nobody can stop an idea whose time has come. So, if the idea is right, if you're speaking the language of the people, kung mapukaw mo ang sentimento ng mga tao, kung mapukaw mo na magalit sila kasi hindi ganito kasi dapat may social contract na ang gobyerno dapat pagsilbihan mga tao kasi nagbabayad tayo ng tax, so we expect that we will be served. Eh, problema kung pag ninakaw ang tax natin, malaking problema yan. No? Again, no, ang reliyon na naman ang pipigil sa atin kasi, there are societies that are strict with sexual ethics but lax with social ethics. Meron naman strict with social ethics but lax with sexual ethics. Sa France, halimbawa, no? Everybody knows that the prime minister has a mistress, but nobody cares, nobody gives a damn. No? Pero sa oras na nagnakaw sa €1 lang sa kaban ng bayan, ako, everybody goes out to the streets. No? Talagang nagpo-protesta mga tao. Dito naman, we're very strict with sexual ethics to the point of hypocrisy but lacks on social ethics. No? So sa mga people of goodwill, sa mga marunong magsalita, those who can communicate properly, especially bring down the level of communication to the masses, ipatuloy natin ang pagpukaw, ang pagbugtaw sa taong bayan na kailangan gawa natin ng paraan ng pagbabago ang ating sitwasyon ngayon kasi kawawa ang susunod na salinlay. Kahit tayo ngayon, kawawa kasi naghihirap tayo. Kahit may trabaho ka, nagsisweldo ka, kulang na kulang pa rin. Again, sabi ni Jesus of Nazareth, fight, but fight creatively.